So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga kumikilos ang bagyong Basyang papalapit dito sa Visayas, Mindanao area. At kanina alas 10 ng umaga, ang tinatayang sentro nito ay nasa laing 295 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng tropical storm na si Basyang, ang lakas ng hangin umabot ng hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot po ng hanggang 80 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Bagamat nasa dagat pa yung tinatayang sentro ng bagyo, makikita po natin yung mga kaulapan nito na posibleng nagdudulot ng mga pag-ulan ay umaabot na sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas at saka sa northern at saka eastern part ng Mindanao area. Kaya posibleng yung mga ibang kababayan po natin, kahit malayo pa yung bagyo, nasa dagat pa, basta nandito po tayo sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay nakakaranas na po ng maulap na kalangitan, mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ano nga ba inaasahan natin pagkilos ng bagyo in the next 3 to 4 days? So ito po yung tinatayang sentro ng bagyong si Basyang kaninang alas 8 ng umaga. At kung makikita po natin ay within the next 24 hours, bukas ng umaga ay posibleng nandito na ito sa may bandang coastal waters ng Maria Siquijor. So makikita po natin na sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, posibleng maglandfall pala itong bagyong si Basyang. Mamaya titingnan po natin ano nga ba yung mga lugar na dapat maganda sa tinatayang pagdaan ng sentro ng bagyo. Samantala, sa darating naman na Sabado ng umaga, ang sentro ni Basyang ay posibleng nandito na sa may bandang coastal waters ng Cuyo, Palawan. At sa darating naman na Linggo ng umaga ay posibleng nandito na siya sa layang 110 kilometers west ng Coron, Palawan. At sa darating naman na Lunes ng umaga, inaasahan natin itong nandito na sa may bandang coastal waters ng Kalayaan Island. Kung titingnan po natin yung tinatayang lakas ng bagyo, tropical storm intensity hanggang sa maglandfall at makatawid ng ilang bahagi ng Mindanao at Visayas area at posible itong humina into a tropical depression at hanggang sa maging low pressure area na lamang pagdating dito halos sa western boundary ng ating area of responsibility. So, pansinin po natin itong center track. Ano-ano ba yung mga lugar? Lahat po ng mga lalawigan na nandito sa may center track at bukod pa doon, lahat na nakapaloob sa area of probability dapat po maging handa sa posibleng pagdaan ng sentro ng bagyong si Basyang sa kanilang lugar. So for example, dito sa ating center track, ang tinatayang posibleng landfall area sa pagitan nga ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay nandito sa may bandang Surigao del Sur. Pero kung mapapansin natin yung area of probability, maaaring lumihis is either dito sa may bandang central portion ng Surigao del Norte or maaaring umabot pa po dito sa may bandang northern portion ng Davao Oriental. So ulitin po natin, ito po yung tinatayang pagkilos ng sentro ng bagyong si Basyang. Ang area of probability nagpapakita pa ng ibang possible scenarios ng maaaring tawirin ng sentro throughout the forecast period. Kaya dapat po maging handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa, for example, sa landfall sa Surigao del Sur nga, kundi sa mga binanggit nating lalawigan at sa lahat po ng mga areas na nakapaloob sa area of probability. Ngayon, tingnan naman natin ano yung mga nakataas na wind signal. Hindi lamang po yung pagdaan ng sentro ang dapat paghanda nating mga kababayan sapagkat ang lawak ng bagyo, kahit malayo po kayo sa sentro, ay posible rin po kayo makaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa mga oras ito, nakataas ang wind signal number 2 dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng kulay dilaw. Itong may bandang Siquijor, itong southwestern portion ng Negros Oriental, ang southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, dito sa Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island, and then Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental. Wind signal number 2 din po, nakataas sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, sa northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at sa Camiguin. So yung mga lugar na may wind signal number 2, posibleng makaranas ng masungit na panahon. Malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang struktura, lalong-lalo yung gawa sa mga light materials or may component, may mga bahaging gawa sa light materials, makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng halaman, and basically yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakalon. Samantala sa mga lugar na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. Itong southern portion ng Eastern Samar,
southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, ang natitirang bahagi ng Bohol, Cebu, natitirang bahagi ng Negros Oriental, ang buong Negros Occidental, Guimaras, ganun din dito sa may bandang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, sa northern and central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro. Wind signal number 1 din po dito sa lalawigan ng Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, sa natitirang bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, sa lalawigan ng Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, dito rin sa rest of Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, dito sa eastern at saka central portion ng Zamboanga del Norte, sa northern at saka central portion ng Zamboanga del Sur, at sa northern portion ng Zamboanga Sibugay. Ngayon yung mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue, dito nga sa western section ng Visayas at Mindanao, baka magtaka bakit may wind signal number 1 po tayo, no? Ang wind signal po ay mga babala patungkol sa lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar within a specified period of time. Ang mga lugar na may wind signal number 2, karaniwan po ay 24 hours or less bago nyo aktual na maramdaman habang papalapit ang bagyo sa inyong lugar. Ang mga lugar naman na may wind signal number 1, ang lead time po na pwede nyong maranasan yung lakas ng hangin ay posibleng 36 hours or less. And habang lumalapit ang bagyo, posibleng mas maging malawak pa yung mga lugar na may wind signal number 2 kasi gaya nga dun sa ating forecast track, inaasahan po natin na matapos makalagpas ng ilang bahagi ng Mindanao and Visayas, saka pa lamang posibleng humina into a tropical depression. So kapag tropical storm category, the highest wind signal na inaasahan po natin itataas ay nasa wind signal number 2. Sa wind signal number 1 naman, ang mga lugar ay pwedeng makaranas ng mga pagbugso ng hangin, mga pag-ulan, at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon.